Pare, alam mo, minsan iniisip ko kung tama ba ang desisyon kong magtrabaho dito sa Vienna. Oo, malaki ang sahod, tahimik ang buhay, malinis, ang layo sa gulo at ingay ng Pilipinas. Pero ang lamig pare, hindi lang sa panahon, ang lamig ng pag-iisa. Ako si Ramil, 35, isang software engineer. 5 taon na dito. Ang apartment ko nasa isang maayos at modernong building. May video intercom sa pinto para sa seguridad. Yun ang akala ko. Isang gabi, kalagitnaan ng winter, mag-alas 11 na. May nagbuzz sa intercom. Nagtaka ko. Wala naman akong inaasahang bisita. Sinagot ko. Bumukas yung maliit na screen sa pader at nakita ko yung CCTV feed mula sa labas ng main entrance. Nanlamig ako, pero hindi lang dahil sa winter. Sa screen, nakatayo sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste, ay isang lalaki. Nakatingin diretso sa kamera. Payat, maputla, at kamukhang kamukha ko. Hindi. Mali. Hindi lang kamukha. Ako yun. Suot yung jacket na isinuot ko kaninang umaga papasok sa trabaho. Yung gupit ko. Yung piklat sa gilid ng labi ko. Ako yun. Pero ang mga mata, walang emosyon. Blanko. Parang mata ng manika. Pinindot ko yung talk button. Sino yan? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang. Pagkatapos ng ilang segundo, tumalikod siya at naglakad palayo. Nawala sa kadiliman. Pinatay ko ang intercom. Napasandal ako sa pader. Habol ang hininga. Imposible. Baka may technical glitch o baka may kamukha lang talaga ako. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko. Isang kakaibang gabi lang. Pero habang nakahiga ako, hindi maalis sa isip ko yung blankong titig ng sarili ko sa screen. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Baka dala lang ng stress at homesickness. Inilibang ko ang sarili ko sa trabaho. Pero tuwing gabi, bago matulog, hindi ko maiwasang sumulyap sa intercom na para bang isang hayop na nag-aabang. Isang gabi, tumunog na naman ito. Parehong oras. Nag-atubili ako pero sinagot ko. At nandoon na naman siya. Ako, nakatayo sa parehong lugar. This time, parang mas payat, mas lubog ang mga mata. Nakatingin lang ulit, hindi kumukurap. Pagkatapos ng 10 segundo, kusa nang namatay yung screen. Pero may kasunod. Pagpasok ko sa banyo, para maghilamos, may nakita akong gumagapang sa puting-puting tiles. Isang insekto. Isang malaking salagubang, kulay itim na makintab. Ang laki, halos kasing laki ng hinlalaki ko. Nagtaka ako, paano nagkaroon ng ganito dito? Kalagitnaan ng winter, nagyayelo sa labas. Sarado lahat ng bintana ko dahil sa heater. Kumuha ako ng tissue at dinampot ito. Bala kong itapon sa inidoro. Pero nang hawakan ko, naramdaman kong nag-vibrate ito ng bahagya. At may narinig akong isang tunog na sobrang hina. Parang galing sa ilalim ng lupa. Isang bulong. Isang pangalan. Ramil. Sa sobrang gulat at takot, nabitawan ko yung salagubang. Nahulog ito sa sahig at mabilis na gumapang sa ilalim ng lababo. Hinanap ko,
Pero wala na. Naglaho na parang bula. Kinuskus ko ang tenga ko. Guni-guni ko lang ba yun? Pero hindi eh. Malinaw. Yung pakiramdam ng pag-vibrate sa kamay ko. Totoo. Isang salagubang na bumubulong ng pangalan ko. Dito sa Austria. Libo-libong milya mula sa Pilipinas. Dito ko naramdaman na hindi ito simpleng glitch o pag-iisa. Mayroong talagang mali. Hindi na ako mapakali. Ang dating payapa akong apartment parang naging teritoryo ng kaaway. Bawat sulok, tinitingnan ko kung may gumagapang. Bawat tunog, pinapakinggan ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Sa desperasyon, tinawagan ko si Mama sa Pilipinas. Video call. Gusto ko lang makarinig ng pamilyar na boses. Kumustahan? Sinabi kong medyo stress lang ako sa trabaho. Hindi ko binanggit yung tungkol sa intercom o sa salagubang. Ayokong mag-alala sila. Anak, mag-iingat ka dyan palagi ha, sabi ni Mama, pero iba ang tono niya. May halong pag-aalala na mas malalim kaysa sa normal. Magdasal ka. Huwag mong kalilimutang magdasal. Lagi naman po, Ma, sagot ko. Nagpadala ako ng sulat sa'yo. May kasamang maliit na bagay. Isuot mo palagi. Wag na wag mong huhubarin kahit maliligo ka. Nagtaka ako. Ano po yun, Ma? Umiling lang siya. Basta, pang proteksyon. Mahirap na eh. Malayo ka sa amin. May mali. Kilala ko si Mama. Hindi siya ganito kapraning. Oo, relihiyoso kami, pero iba yung takot sa boses niya. Para siyang may alam na hindi niya masabi. Para siyang naglalakad sa mga basag na bote, maingat sa bawat salita. Pagkatapos ng tawag, mas lalo lang akong natakot. Ang problema, hindi na lang pala nasa apartment ko. Hindi na lang nasa isip ko. Ang problema, parang nag-uugat mula sa Pilipinas. At kung ano man yun, alam ni Mama at takot na takot siya para sa akin. Dumating yung pinadala ni Mama. Isang maliit na sobre. Sa loob, isang scapular at isang maliit na plastic packet na may lamang asin at ilang butil ng bigas. Agad kong isinuot yung scapular. Nakakahiyamang aminin pero kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Pero hindi nagtagal yung kapanatagan. Naging mas madalas ang pagdunog ng intercom. Minsan, 2 beses sa isang gabi. At yung itsura ng kakambal ko sa screen, palubha ng palubha. Mas payat, mas maitim ang ilalim ng mga mata. Ang dating blankong titig, ngayon parang pagod na. Para siyang isang baterya na nauubusan ng laman. At kasabay ng bawat pagbisita niya, ang pagdami ng mga insekto. Isang gabi, isang malaking gamo-gamo na may disenyo na parang mata sa mga pakpak ang nakita kong nakadapo sa lampshade ko. Sa ibang gabi, isang alupian ang nakita kong gumagapang sa pader ng kusina. Mga insektong hindi dapat nandito, lalo na sa panahon at lugar na ito. Yung sterile at modernong apartment ko sa Vienna, unti-unting nagiging parang isang sulok ng gubat sa Pilipinas. Ang amoy ng apartment, nag-iiba na rin. May isang amoy na matamis pero mabaho, parang nabubulok na lupa. Sinubukan kong mag-research online. Doppelganger. Seeing my own double. Karamihan ng nabasa ko, masamang pangitain, isang babala ng kamatayan. Pero may isang artikulo akong nabasa tungkol sa Filipino folklore. Tungkol sa kulam, partikular sa isang uri ng pambabarang kung saan ang kaluluwa ng biktima ay hinihila
o tinatawag palayo sa katawan nito hanggang sa tuluyan na itong maging isang basyong sisidlan. At ang mga insekto, sila raw ang nagsisilbing mga espiya at sundalo ng mambabarang. Napatingin ako sa intercom. Hindi pala yun glitch. Isang bintana yun. Isang bintana kung saang pinanunood ko ang sarili kong kaluluwa na unti-unting ninanakaw mula sa akin. Nagsimula akong managinip ng gising. Mga flash, mga alaala. Nasa luma naming bahay ako sa Batangas. Bata pa ako, nilalagnat at si Lola. Binubulungan ako. Huwag kang lalapit sa mga taga-Ilaya, Ramil. Huwag kang tatanggap ng kahit ano. Galing sa kanila. May dalang sumpa ang kanilang mga kamay. Ang mga taga-Ilaya, yung pamilyang nakatira sa bandang itaas ng ilog, yung pamilyang kaaway ng pamilya namin pagdating sa lupa. Halos kinalimutan ko na sila. Nagising ako mula sa bangungot, pawis na pawis. Tinignan ko ang orasan. 3:00 ng umaga dito, 9:00 ng umaga sa Pilipinas. Tinawagan ko ulit si Mama, nangihinig. Ma, yung mga taga-Ilaya, yung pamilya nila Mangkaryo, may alam ka ba sa kanila? Natahimik si Mama. Yung katahimikan na puno ng kasalanan. Anak, bakit mo natanong yan? Matagal ng issue yan. Basta ma, sagutin mo lang ako. Habang nag-uusap kami, napako ang tingin ko sa isang bagay sa pader sa likod niya. Isang malaking framed picture. Yung family picture namin noong binyag ng bunsong kapatid ko. Ma, pakilapit yung camera sa picture na yan. Itinutok niya at nakita ko. Sa likod ng masayang pamilya namin, sa may gilid ng frame, nakatayo ang isang batang lalaki, mga 10 taong gulang. Payat, marumi, at nakatingin siya hindi sa camera kundi sa akin, sa batang ako na karga-karga ni Papa. At yung titig niya, puro galit, puro pagkasuklam, yung tipo ng galit na tumatanda kasama mo. Sino yung batang yan, Ma? Hindi sumagot si Mama. Umiiyak lang siya. Doon ko na naintindihan. Ang sumpa, hindi ito basta-basta. Personal ito. At nagsimula ito noong bata pa ako. Ma, sabihin mo sa akin ang totoo. Sabi ko sa kanya, ang boses ko ay desperado na. Ano ang ginawa natin sa kanila? Sa wakas, bumigay si Mama. Sa pagitan ng mga hikbi at pagsisisi, ikinuwento niya ang kasalanan ng aming pamilya. Ang lupang kinatitirikan ng bahay namin sa Batangas, ang lupang pinag-aanihan ng mga pananim na nagpaaral sa akin at sa mga kapatid ko. Hindi pala talaga sa amin. Dati raw, pag-aani yun ng pamilya nila Mangkaryo, yung mga taga-Ilaya. Ang lolo nila, kilala sa buong baryo bilang isang mambabarang, isang mangkukulam na gumagamit ng mga insekto at espiritu para manakit. Ang lolo ko, sa kagustuhang umasenso ay gumawa ng paraan. Dinaya raw sa papeles, tinakot, ginipit, hanggang sa napilitan yung pamilya na ipagbili ang lupa sa halagang halos wala ng kwenta. Umalis sila ng bayan na walang-wala, pero may bilitawang sumpa. Ang bunga ng ninakaw ninyong lupa, sabi raw ng matandang mambabarang,
ay mapupunta sa pinakamataas na sanga ng inyong pamilya at hihilahin ko ang kanyang kaluluwa pabalik sa lupang ito para pagsilbihan ako hanggang sa katapusan. Ako yun. Ako ang panganay. Ako ang unang nakapag-abroad. Ako ang pinakamataas na sanga. Yung doppelganger ko sa intercom, yun ang kaluluwa ko na hinihila pabalik sa Batangas. Yung mga insekto, yun ang mga sundalo ng sumpa. Yung pagkapagod na nararamdaman ko, yun ang unti-unting pagkaubos ng aking buhay. At yung batang may galit sa litrato, yun siguro ang apo ng matandang mambabarang, ang tagapagmana ng sumpa at ng galit. Ang buong buhay ko, ang lahat ng tagumpay ko ay nakatayo pala sa pundasyon ng kasalanan ng aking pamilya. At ngayon, dumating na ang oras ng paniningil. At ang kabayaran ay ako. Parang gumuho ang mundo ko. Paano ko lalabanan ng isang sumpang, isang karagatan ng layo? Paano ko babawiin ang kaluluwa ko mula sa isang mangkukulam sa Pilipinas? Sa isang forum ng mga Pinoy sa Austria, nagpost ako. Isang desperadong anonymous na tanong. May alam ba kayong paraan para labanan ng kulam? Maraming nag-reply na patawa-tawa. Pero may isang private message. Tumawag ka sa numerong ito. Hanapin mo si Aling Josie. Mag-ingat ka. Si Aling Josie, isang matandang Ilonggana na labandera sa 15th District ng Vienna. Nagkita kami sa isang maliit na Asian store. Pinakinggan niya ang kwento ko, hindi siya nagulat. Tumanggo-tanggo lang siya. Kailangan kitang tawasan, sabi niya. Sa apartment niya, sa ibabaw ng gas stove, nagsagawa kami ng ritual. Habang ako ay nasa video call sa tapat niya, nagsunog siya ng kandila at nagtunaw ng tawas. Ibinuhos niya ang tunaw na tawas sa isang palanggana na may tubig. Tingnan mo, sabi niya, at itinutok ang kamera ng telepono niya sa palanggana. Ang nabuong hugi sa tubig, kinilabutan ako. Isang figura ng lalaki nakahiga at mula sa dibdib nito may mga parang sinulid na hunihila sa kanya lahat papunta sa isang direksyon. At sa ibabaw ng figura may mga maliliit na hugis, mga hugis ng salagubang at alupihan. Malakas ang paghila sa iyo, iho, sabi ni Aling Josie. Hindi lang kaluluwa mo ang kinukuha, ang lakas mo, ang buhay mo. Gusto niyang iwanan kang isang walang lamang kabibi dito. At yung kaluluwa mo, gagawin niyang alipin sa lupang inagaw ninyo. Anong gagawin ko? Tanong ko. Kailangan mong putulin ang koneksyon. Yung mga insekto, yan ang mga mata niya. Yung kakambal mo sa intercom, yan ang tulay niya. Sa bawat pagtingin mo sa kanya, mas lumalakas ang paghila niya sa iyo. Nagbigay siya sa akin ng mga instruksyon, asin, dasal, at isang babala. Sa susunod na magpakita siya, huwag mo siyang titigan. At higit sa lahat, huwag mo siyang papasukin. Sinunod ko ang mga payo ni Aling Josie. Nilagyan ko ng asin ang lahat ng bintana at pintuan ko. Gabi-gabi, nagdadasal ako ng mga orasyon na itinuro niya sa akin. At kapag tumutunog ang intercom, hindi ko na sinasagot. Tinitiis ko na yung paulit-ulit na buzz na parang isang demonyong kumakatok sa pinto. Pero parang lalo lang lumala. Nagsimulang manghina ang katawal ko. Mabilis. Yung dating lakas ko sa pag-gym, nawala. Madali na akong mapagod. Yung pag-akyat lang sa hagdan ng opisina, hinihingal na ako. Pumayat ako ng husto. Sabi ng mga katrabaho ko, mukha raw akong may sakit. Nagpatingin ako sa doktor. Blood tests, x-ray, lahat. Ang sabi nila, you are perfectly healthy, Mr. Flores. Pero alam kong hindi. Isang gabi habang nagsisipilyo ako, napatingin ako sa salamin. At nakita ko, yung mukha sa salamin. Yun na yung mukha sa intercom. Maputla, lubog ang mga mata, pagod na pagod. Nagiging kamukha ko na yung kaluluwa kong ninanakaw. At yung paghila, naging pisikal na. May nararamdaman akong literal na paghila sa dibdib ko na parang may isang invisible na lubid na nakatali sa puso ko.
at hinihila ito papunta sa silangan, papunta sa Pilipinas. Sa sobrang kuryosidad at takot, isang gabi, sinagot ko ulit ang intercom. Nandun siya, pero iba na ngayon. Hindi na siya mukhang pabod, mas malakas na siyang tignan, mas solido na. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang gumalaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway sa akin. At pagkatapos, ngumiti siya. Isang malamig, matagumpay na ngiti. Habang ako'y nanghihina, siya'y lumalakas. Isang malagim na pagpapalitan. Dumating ang gabi ng katapusan. Alam ko dahil iba ang pakiramdam. Ang paghila sa dibdib ko, hindi na lang basta paghila. Masakit na. Parang may pumipiga sa puso ko. Tumunog ang intercom. Sa huling pagkakataon, sinagot ko, nandoon siya. Nakangiti. Yung matagumpay ng ngiti. Oras na! Parang sinasabi ng mga mata niya. Pagkatapos kong tingnan ng screen, lumingon ako sa salamin sa pasilyo. At halos atakihin ako sa puso. Wala akong refleksyon. Ang salamin malinis. Nakikita ko yung pader sa likod ko, yung pinto, yung ilaw. Pero ako, wala. Para akong vampira. Isang basyong nilalang na walang anino, walang refleksyon. Hinihila na niya ang lahat. Ito na ang huling paghila. Huwag mo siyang papasukin. Yun ang sabi ni Aling Josie. Pero paano kung nasa loob na siya? Pumunta ako sa pinto. Narinig ko ang mahinang kaluskos sa labas. Hindi sa main entrance ng building, sa pinto mismo ng apartment ko. Yung mga insekto, yung mga salagubang at alupihan, naririnig kong gumagapang sa labas ng pinto ko, sinusubukang pumasok. Tumingin ako sa paligid. Ang asin, ang dasal, yung scapular sa leeg ko. Ito na lang ang natitira sa akin. Lumabang ka, iho, sabi sa isip ko ng boses ni Aling Josie. Ipakita mong hindi sa kanya ang katawang yan. May pagpipilian ako. Ang sumuko, humiga at hayaan ang sarili kong maging isang basyong shell sa Vienna habang ang kaluluwa ko ay nagiging alipin sa Batangas, o ang lumaban. Gamit ang mga paniniwalang matagal ko nang kinalimutan laban sa isang kaaway na hindi ko nakikita pero nararamdaman ko sa bawat hibla ng aking pagkatao. Huminga ako ng malalim. Kumuha ako ng isang dakot ng asin at dahan-dahan kong ipinihit ang seradura ng pinto. Hindi ko na ikukwento kung ano ang nangyari ng gabing yon. Sabihin na lang natin na isang digmaan yon na walang nakakita. Isang laban ng sigaw at dasal, ng asin at ng mga bulong. Isang laban para sa sarili kong katawan. Makalipas ang isang linggo, bumalik ako sa dati. Bumalik ang kulay sa mukha ko. Bumalik ang lakas ko. Nawala yung mga insekto. At ang intercom, hindi na tumunog. Nanalo ako. Yun ang akala ko. Isang hapon, habang pauwi ako mula sa trabaho, naramdaman kong maaliwalas ang mundo. Ngumiti ako. Isang totoong ngiti. Pagpasok ko sa building, nakasabay ko sa elevator ang kapitbahay kong Austrian. Ginitian niya ako. You look so much better now, Ramil. Like a new person. I feel like a new person, sagot ko. Pagdating ko sa floor ko, habang papalapit ako sa pinto ng apartment ko, biglang tumunog ang intercom mula sa loob. Nagtaka ako. Paanong? Lumapit ako sa pinto at sinagod ito. Bumukas ang maliit na screen at sa screen nakita ko yung video feed mula sa labas. Isang lalaki. Isang lalaking Austrian, yung kapitbahay ko sa elevator. Mukha siyang takot na takot. Who are you? Tanong niya sa screen, nanginginig na ang boses. Why are you inside my apartment? Tinitigan ko siya sa screen at ngumiti ako. Yung malamig at matagumpay na ngiti na nakita ko dati sa kakambal ko. Sa isang boses na hindi ko na masyadong kilala bilang sa akin, sumagot ako sa purong Tagalog.
Umuwi ka na, hindi ka na taga rito. Pagkatapos, pinatay ko ang intercom. Pumasok ako sa apartment ko. Sa ibabaw ng mesa, may isang malaking itim na salugubang na gumagapang. Itinaas ko ang kamay ko at lumipat ito sa daliri ko. Hindi ako natakot. Hinaplos ko ito na parang alagang aso. Mukhang nanalo nga ako. Nanalo ako ng bagong bahay.